Good evening. Ah, Late ang ating mga classmates. Good evening. Good evening din po sa mga nakasubaybay sa online. At kamusta po kayong lahat? Mabuti. So, ngayong March ay pinag-uusapan natin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, baka kulang na naman yung aking oras. Ngayong March, pinag-uusapan natin is all about money. So, how money really works. No, that's our series. Last week, pinag-usapan natin yung money follows value. And this week, pag-usapan naman natin, giving is not losing. So next week is investment takes time. Tapos meron tayong guest speaker sa last week. Secret muna ha. Magaling to sa pera. So ang topic last week ay use money wisely. Kaya nag-invite ako ng sobrang magaling. Talagang sobrang galing sa pagdating sa pera. So para kahit ako matuto. Okay? So pag-usapan natin yung giving is not losing. Giving is not losing. How money really works series. Sabi dyan, giving opens doors. So madaming doors. Maraming door. Okay? Many people think giving means losing money. But in the kingdom, but that is not how life works. In the kingdom of God, giving is not losing. Giving is planting. Okay? So, when you understand this principle, your view about money changes. You will stop holding everything tightly and you will start using money wisely. Okay? Sabi nga nung illustration ng iba, pag yung kamay mo daw laging tikom, pag may bumagsak na blessing, hindi mo masasalo. Di ba? So, pag nakabuka, may masasalo kang blessing. So, the more na mas malaki yung buka ng iyong palad, mas marami ka daw masasalo. Yung sabi nila. The more you hold tightly the money, mas lalong wala kang makukuha. Okay? Giving is not just kindness. Giving is a principle. And this principle opens doors. So, medyo again, mahaba-haba ulit to, pero sana masamahan niyo ako. This is the kingdom foundation. Sabi diyan sa verse natin. So, why kingdom? But lagi natin itong pinag-uusapang kingdom? For me, this is important. The most important thing. Pag tayo ay nag-uusap patungkol sa salita ng Diyos, pag-usapan natin yung kingdom. Kingdom of what? Kingdom of God. So, the principles always is from the kingdom. Kasi ang kaharian ng Diyos ay nandirito na nung si Kristo ay bumaba galing sa langit at nagkatawang tao. Sabi niya sa Matthew 4:17, this is just background para mas maintindihan natin bakit kingdom principles yung ginagamit natin or biblical principles in terms of business. Yung iba nagtataka, sabi nung iba sa akin, pag usapang simbahan, walang negosyo. Okay naman yon, wag mong gawing negosyo yung simbahan. Pero pag sa business mo, pwede mong gamitin yung principle na tinuturo ng Diyos sa kaharian niya. Okay? Ibig sabihin, you are offering the business to Him, kaya siya pa rin yung sinusunod mo. Naiintindihan? Okay. So from that time on, sabi dito, si Jesus daw began to preach. This is the first time that Jesus Christ preached. Ang sinabi niya, repent, metanoia sa Greek. Metanoia means change of mind. Pag kinonvert natin into English, translate natin into English, metanoia means change of mind. For the kingdom of heaven has come near, or within you. Something like dumating na, abot kamay na. Iyon yung sabi dun sa ibang mga translation. Is at hand, sabi doon. So, ibig sabihin, we need to change our mind. Sometimes, we are doing good things, like obeying the law,
the Bible because we want to go to heaven or we want to enter the kingdom. And some of Christians, ang mindset nila, they want to go to heaven because they want to enter the kingdom. Pero hindi yun yung pagkakaintindi ko nung binabasa ko yung Bible. Kasi yung sabi dito, repent, baguhin nyo na daw yung isipan nyo kasi yung kaharian ng Diyos ay abot kamay na. You don't need to die just to enter the kingdom. Ibig sabihin ko, yung kingdom ng Diyos, hindi lang sa heaven makikita. Yun yung pagkakaintindi ko na pinag-aaralan ko yung sinasabi ni Kristo. Yung kingdom ng Diyos ay hindi lang sa heaven mararanasan. Why? Kasi sabi ni Jesus Christ, nung tinuruan niyang mag-pray, yung mga disciples niya, huwag kayo parehas ng mga Pariseo, sabi niya, huwag kayo manalangin na sobrang dami yung sinasabi, parang ganun. Pero manalangin daw kayo ng tago. Tapos sinabi niya to, sinundan niya, this then is how you should pray. Ganito daw ipanalangin ninyo. Huwag na daw masyadong madami na para bang hindi alam ng Diyos yung pangangailangan nyo kasi bago nyo pa daw ipanalangin, alam na ng Diyos. Kaya ito dapat yung priority nyong ipanalangin. Parang ganun, Sabi niya, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Hindi naman sinabi diyan, me go to the kingdom, go to heaven and see the kingdom. No. Your kingdom come, bumaba yung kingdom. Mapa sa amin yung kaharian, yung kingdom. Your will be done on earth as it is in heaven. So, ang ibig sabihin, kailangan maiparanas natin sa mga tao or mamuhay tayo na para bagang nasa kingdom na tayo ng Diyos. Hindi lang parang, kundi nasa kingdom talaga. Naintindihan. That's why we are always referring sa kingdom foundation. Ano nga ba yung sinasabi pagdating sa batas sa kingdom ng Diyos? Ano yung principles? Ano yung mga dapat nating sundin para makamtan natin yung mga pinapangako? So, gusto ko lang magkaroon kayo ng background ulit. Kasi napaka-important ito. Kasi pag hindi nyo ito nalaman, magiging para bang sinusunod nyo na lang yung pinag-uusapan natin dito kasi sinabi ko lang or gusto nyo lang ng reward. Though, lahat naman tayo siguro nag-expect ng ganun, pero hindi mo mai-imagine that you are living in the kingdom. Kaya naman, kung sumusunod ka sa kingdom principles o sa kingdom law, ikaw ay magkakaroon ng reward. At kung ikaw naman ay hindi susunod, syempre, ano bang kabaligtaran ng reward? Anong kabaligtaran ng reward? Punishment. Curse. Diba? So, anyway, so right now, let's change our mind. We are now living in the kingdom. As long as you believe in your heart that Jesus Christ is Lord and He rose again, God the Father rose Him from the dead, you are now living in the kingdom. You are born again and you live in the kingdom and you must experience the kingdom here on earth and you must also let other people experience the kingdom on how you live. Are you with me? Are you with me? Is it clear? That's why we are talking about the kingdom. This is how dito tayo, ganito tayo dapat mamuhay para bang nasa kingdom na ng Diyos. Okay? So, God designed the world, sabi dito, God designed the world to work through seed and harvest. So, this is one of the most important thing bilang negosyante na maintindihan nyo na meron tinatawag na the seed and harvest principle na tinutukoy sa kingdom, sa gospel. Okay? Sabi dyan, Genesis 8:22, as long as the earth endures, habang nandito pa daw yung earth, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Hindi daw matatapos. Ibig sabihin, patuloy at patuloy.
yung seed time and harvest ay patuloy-patuloy pa rin. Anong ibig sabihin nun? This means, life follows a pattern. First seed, then time, then harvest. No seed means no harvest. No seed means no harvest. Okay. The farmer who refuses to plant cannot expect to harvest later. Alam na alam yan ang mga farmer. Kung hindi ka magtatanim, wala kang aanihin sa susunod na mga panahon. Giving works the same way. Giving is planting seeds for the future. Are you with me? Are you with me? Okay. So, principle number 1. Giving starts the process of growth. This is important. Kailangan nyo maintindihan na yung pagbibigay, diyan nagsisimula yung proseso ng paglago. Okay? Kung i-consider natin yung giving ay planting, diyan magsisimula yung paglago. Sabi sa Matthew 4:26. Basahin ko muna to. When a seed is planted, growth begins, even if we cannot see it immediately. Okay? Sabi ni Jesus, this is a parable of growing seed. He also said, si Jesus yung nagsabi nito, mahilig siya sa parable. This is what the kingdom of God is like. Okay? A man scatters seed on the ground, night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. Lumalago daw, pero hindi niya talaga alam paano nangyayari. Kaya minsan, pagtaka naman, pag binigay ko, lalago yan. Sa kingdom ng Diyos, ganun yung prinsipyo. Pag nagtanim ka, hindi mo yan nakikita, hindi visible sa mata mo, pero lumalago. Kaya maraming hindi maniwala kasi to see is to believe Di ba? So, night and day, sabi dyan, next, all by itself, the soil produces grain. First, the stalk, then the head, then the full kernel in the head. As soon as the grain is ripe, he puts medyo naglalabo yung mata ko sa ilaw Hindi ko alam bakit. Hindi ko mabasa na maigi. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it because the harvest has come. Ibig sabihin, may ine-expect na siyang i-harvest. Lumago siya ng hindi alam nung farmer. That's how you plant. Ganon din ba kayo magtanim? Sino dito nakaranas na magtanim? Pag nagtanim ka, it's like that. Hindi mo nakikita kung paano gumagapang yung ugat, kung tumutubo na ba talaga siya, nakakainip. Katulad nung, I don't know if you know bamboo tree. Di ba? 5 years to 7 years bago umusbong yung unang tangkay. Di ba? 5 years to 7 years, hindi mo nakikita pero lumalago. Ganyan daw yung kaharian ng Diyos. So, kung i-consider natin na yung kaharian ng Diyos, kinonsider ay parang buto. So, pag tayo ay nagtanim, it's the same thing. Naintindihan po? Hello, good evening. Jesus explained that the kingdom works like farming. A farmer plants the seed. After planting, the farmer cannot see what is happening under the soil. But something is already growing. Are you with me? Naintindihan? So, minsan naiisip natin, pag nagbigay tayo, parang mawawala yan Binigyan na, tumulong tayo. Parang ang hirap maniwalang babalik sa atin. Pero that's how you plant. It's like a seed. Hindi mo nakikita kung paano nag-grow, pero it grows. Something is already growing. You cannot see it.
That's how you plant. Tama? Okay. In the same way, when you give, you may not see results immediately. But the seed has already started working. Giving begins a process. Growth may be slow, but growth is happening. Naintindihan? Maaaring mabagal, pero may nangyayari. Ay, talagang ako nung una, ang hirap kong paniwalaan din. No? Mahirap talaga paniwalaan to sa simula na pag ikaw pala ay nagbigay, para yung seed na tinanim mo, na balang araw ay aanihin mo din. Mas maiintindihan niyo pa habang tumatagal, ha? Okay. For example, merong isang tao, isang kaibigan mo, tinulungan mo, sa kanyang negosyo, sa small business niya. At first, something seems to return to you Parang walang nangyari, di ba? But years later, yung friend mo na tinulungan mo sa maliit niyang negosyo naging successful. Opportunities appear. I don't know how. Hindi ko alam paano kayo mag-meet ulit. Basta, something like that. Hindi mo alam paano nag-grow. Pero hindi niya nakalimutan kung paano mo siya tinulungan. Are you with me? Meron ka na bang tao na tumulong sa'yo nung ikaw ay nagsisimula pa lang? Pero hindi mo siya makalimutan. Tapos hindi pa kayo nagkikita, pero sa isip-isip mo, pag nagkita kami ng taong to, babawi ako sa kanya. That's how you plant. It's like that. People cannot forget you. So, seed begins to bear fruit. Ayan. Seeds often work quietly before they become visible. Principle number 2. Giving builds relationship. Many opportunities come through people, and generous people attract good relationships. Okay? Sabi dito sa Proverbs 18:16. A gift opens the way and ushers, hinahatid daw. The giver, yung nagbigay, hinahatid daw yung nagbigay, dinadala daw yung nagbigay into the presence of the great. Yung ginamit niyang gift sa Hebrew, okay? Paano ba yan? Ayan. Matan. Na ang ibig sabihin ay a present, a gift freely given, a donation or offering, something given to gain favor or honor. Ang ibig sabihin niyan, this verse simply means generosity opens doors. Pag ikaw daw ay nagbigay, magkakaroon ng maraming opportunity. When you help people, people remember. When you support others, trust grows. Naintindihan? Pag meron ka daw sinuportahan, yung tiwala nila, mas lalong tumitindi. I know someone helps you before. At yung tiwala nyo sa taong to, kung anong sabihin niya, naniniwala ka talaga. Kahit na hindi mo na i-research. Meron ba sa inyong tumulong? One time, hindi nyo na makalimutan. Tapos pag may sinabi siya, dahil nakita mo na yung kanyang pagtulong sa'yo ay walang kapalit, hindi niya hinihingi ng kapalit, ikaw na yung gustong magbigay. Pero tinatanggihan niya pa rin. Yung tiwala mo sa kanya ay todo-todo. Alam mo na pag may sinabi siya, may pinayo siya, hindi dahil gusto niyang makinabang siya. And you trust that person so much. You understand me? This is how you're going to help people. Huwag kayong mag-expect ng kapalit. Kasi sa kingdom, sabi diyan sa principle, kusa
Hindi mo nakikita. Matulog ka, gumising ka, matulog ka, gumising ka, pero lumalago yun. Wag mong expect kasi syempre pag tumutulong ka lang kasi gusto mo ng kapalit, mali na yung puso mo. Okay? Mamaya mas matututukan natin yun. And trust often leads to opportunity. Meron ba ako dyan? Ayan. Someone helps a friend start a business. Later, that friend becomes successful. When opportunities appear, he remembers the one who helped him. Parang in-example ko na kanina to. Nauna pa ako sa kanya. No? Ang bagal kasi nung slide. That door opened because of generosity. Giving creates connection. So, nasa memory ko na kasi yung mga example ko. Anyway, principle number 3. Mamadaliin ko lang kasi mamaya meron ako i-discuss sa inyo, ha? Medyo mas maganda. Hindi ko sinasabing pangit to kasi dito tayo magdidig ng mas malalim pa para mas maunawaan nyo yung sinasabi ko mamaya. Giving changes your mindset. Okay? So, giving removes the fear of not having enough. Sabi dito sa 2 Corinthians 9:6. This is about giving. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Sabi pa dyan, sa mga susunod na verse dyan ay dapat meron kayong puso na mapagbigay. Ha? Okay? So this verse teaches us a simple idea. The harvest depends on the seed. Small seed, sparingly. Small harvest. Sparingly harvest. What you sow is what you reap. Kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo sa Tagalog. Kung maliit daw yung tinanim mo, maliit lang din yung aanihin mo. Pero pag malaki daw, more seed, yung itinanim mo, marami kang seed na tinanim, you have bigger harvest. Naintindihan? That's the principle. So kung mas maliit yung tulong na binibigay mo, mas maliit yung aanihin mo. Okay? So, people who are afraid to give often think money is their only security. Sometimes in my life, lalo na nung hindi pa ako nakakilala sa Diyos, hindi ko pa siya tunay na nakikilala. Ang hirap talaga nito, yung pagbibigay. Kasi para bang, ang ine-expect mo, yung tao yung magbabalik sa'yo. Akala mo ganun eh. Pero hindi yun yung sinasabi ng Diyos. Hindi tao yung magbabalik. Kaya napakahirap. Yung money para sa pamilya mo na to, bakit ko pa itutulong? Para sa susunod na taon na to, ine-expect ko na to, para sa susunod na taon, itutulong ko pa dito sa mga to. Something like that. Medyo mahirap talaga pag-isipan eh. Pagdating sa pagbibigay, napakahirap nito. Okay? But, giving reminds us that God is the real source. Naintindihan? Money is just a tool. Trusting God frees us from fear. So magbabago yung mindset natin. Pag naintindihan natin yung giving, pag naintindihan natin yung pinag-uusapan natin ngayong gabing to, magbabago yung pananaw ninyo sa pagbibigay. Okay? A business owner gives regularly to help others. People see his generosity. Customers trust him more. Whenever you help people, don't expect na may babalik. Pero the people will see your generosity. And the people will trust you. Pero kung ang isip mo ay makinabang, magiging greedy ka.
Kaya hindi ka na tutulong para lang matulungan talaga sila, kundi tumutulong ka kasi gusto mo may bumalik sa'yo. Mamanipula mo sila, ikaw din ay makinabang sa ginagawa mo para sa kanila. Hindi yun yung sinasabi ko. Hindi ko sinasabi kung bakit may reward tayo pag tayo ay mapagbigay para mag-isip tayo ng reward. Ang sinasabi ko dito, inevitable to. Hindi mo mapipigilan yung pagbalik kasi ito yung prinsipyo ng kingdom ng Diyos. Ito yung sinasabi ko. Hindi ko sinasabing mag-isip kayo ng reward, kundi sinasabi ko, wala kayong magagawa pag nagbigay kayo, kusayang lalaki at babalik sa inyo. Hindi mo alam kung kailan, hindi mo alam gaano kalaki, pero babalik sa inyo. Hindi ako magaling, pero siguro pwede ko na, Lord, konting yabang lang, ha? Hayaan nyo na ako. Ngayon lang, gusto ko lang example. Hindi ako magaling katulad ng iba, pero people under my organization, trust me. Kahit nakapikit sila, susunod sila. Grabe. Pag sinabi kong talon, talon. Because they know that my heart is pure in helping them. Hindi ko yung natutunan lang sa sarili ko kasi naintindihan ko to na yung Diyos handa ngang mamatay para sa atin. Siya ay namatay, binigay yung buhay para sa tayo pa kaya. Kung hindi ka naman mamamatay sa pagbibigay mo para sa kanila, kung asiwang-asiwa ka na sa taong lagi mong tinutulungan, tapos feeling mo ba parang abusado na siya, you control. Pero hindi ko sinasabing huwag ka nang tumulong at sumpain mo na siya. At para bang maging masama ka na dahil sa pag-iisip mo sa kanya. So yun yung iwasan mo. You secure your mind na hindi maging masama yung isip mo sa kanya kasi parang pinapatay mo na siya pag nag-isip ka ng masama. Itong taong to, sobrang abusadong to, grabe to. Ikaw na tuloy yung magkakasala, imbis na siya. Pero you limit them, you give limitation. Pero I'm not saying na magalit ka sa kanya o sa kanila. May nagtanong sa akin yan regarding sa pagtulong sa mga abusadong tao, lalo na sa kapamilya nyo. Ang hirap talaga. Pero ang pinaka-importante kasi, you guard your heart. Yung hindi ka magkasala dahil sa tao na naiinis ka nakakatulong. You limit. Yung hanggang saan lang yung kaya mong hindi ka magagalit. Kung humihiram siya 10,000, tapos masama loob mo, huwag mo ibigyan 10,000. Kung kaya mo lang ibigay 100, hindi masama loob mo, ibigay mo yun para ma-protectionan mo yung puso mo. This is what I can help. This is just 100 pesos. Ito lang ang kaya ko. Kasi yun lang yung kaya ng puso mong dalhin. Kung hindi, magkakasala ka pa, nagbigay ka nga, masama naman loob mo. Dapat hindi ka na lang nagbigay. Are you with me? Kaya pag may humihiram sa akin, 5,000, bibigyan ko 500, sa'yo na yan. Kasi nag-expect pa akong babayaran niya, hihiram utang. Binibigyan ko lang kayo idea. Pero kung kaya niyo namang ibigay yung 5,000 at hindi na mag-expect na bayaran niya, kasi pag nag-expect ka pang bayaran niya yun, tapos sasama pa loob mo, itong taong to sobrang dami ng utang sa akin, nililista ko nga. O pag nilista mo, sobrang dami na talaga noon. Tapos utang pa rin siya ng utang. Ang mangyayari sa'yo, yung mindset mo, magiging masama na din. Ito sobrang abusado. Ganun na yung tingin mo sa tao. Baka dahil sa pagtulong mo sa kanya, madala mo kay Lord. Yun na lang isipin mo. O you take advantage of that. Kasi kahit anong sabihin mo dun sa tao, sige, tutulungan kita, attend ka church, ha? Wala siyang magagawa. I don't know. Hindi ko alam kung naiisip niya, naiisip ko. Hindi naman masama mag-take advantage kung para sa kaharian ng Diyos. Walang sinasabing masamang ganun kasi you share him the gospel or her. Kung sino man yun. Na-share ko lang. Hindi yun yung topic ko. Anyway, you get my point. You get my point. Pero kung nagbigay ka, tapos masama ang loob mo, imbis na reward yung bibigay sa'yo, wala. Baka lalo ka pa, kasi ang tigas ng kamay mo bago mo buka, wait lang, pinipilit ko talagang ibuka, ito na nga. Next na tayo. So, sabi diyan, his reputation grows, his business grows too, giving change
how people saw him. Yung negosyante daw na tumutulong. Principle number 4. Magbabago yung paningin sa inyo ng tao. Pero pag nagsalita ka na ng pangit, wala na silang pag-asa na maniwala sa sasabihin mo. Yun yung sinasabi dito, yung reputation mo, nagbabago talaga. Nag-iiba. Sobrang matulungin ka, nakikita nila parang ginagawa mo talaga yung sinasabi ni Christ. Parang lang. Pero masama yung loob mo. Yun nga eh. So, huwag mo nalang gawin. So, ang pinaka-importante ay magawa mo yung mapapurihan yung Diyos sa kung paano ka tumutulong. Naiintindihan? So kung nakapagbigay ka, tapos masama naman yung loob mo, tapos nagbigay ka nga, nagsalita ka naman ng pangit, you're not honoring God. You help sa pamamagitan ng puso. Kusang loob. You understand? Okay. Hindi rin ako magaling dito Sabi lang yun sa nabasa ko. Principle number 4. Giving keeps money moving. Money works best when it circulates. Dahil nasa government tayo, nasa kingdom tayo ng Diyos, dapat yung blessing, yung wealth ay nag-circulate. Parang government natin, di ba? We pay tax, tapos magninegosyo tayo, tapos magbabayad tayo ng tax, tapos ibubulsa ng mga politiko, tapos ipambibili nila ng... Di ba nag-circulate? Hindi, nagjo-joke lang ako. Wag na lang to i-live Patay na. Tapos ipambibili nila sa atin ulit, di ba? Tapos babayad ulit tayo ng tax, tapos gano'n ulit. Nag-circulate. Kailangan may circulation. Kasi pag nahinto yung circulation ng money sa government, bababa magiging mahirap yung bansa. Pag nilagay natin sa vault yung pera, hindi natin yung sinirculate, hindi natin nilagay sa negosyo, hindi natin ibinili, mamamatay yung ekonomiya ng bansa. Ganon din sa kingdom. Okay? Kailangan mag-circulate. Pag binigay sa'yo ng Lord, hindi yan para sa'yo. Pinagkatiwala yan ni Lord sa'yo. Hindi yan sa'yo, kay Lord yan, pinagkatiwala lang ni Lord sa'yo. Gawin mo kung ano yung sinasabi niya. Okay? Yung mga batas sa kingdom, kung paano pa-circulate ng tama yung pinagkatiwala sa'yo, okay? Yun yung gawin mo. Mamaya pag-usapan natin yun. Okay? Sabi dito sa Ecclesiastes 11:1, ship your grain across the sea. Hayaan mo daw yung grain mo, para bang isabog mo sa dagat. Tapos, after many days, you may receive a return. Kung mauunawaan niyo yung mga verse na sinasabi ko, para bang, you let it, you give. Hayaan mo lang. Basta may mangyayari, babalik sa'yo. Makikinabang ka rin. Pag pinag-usapan yung pagbibigay sa kingdom principle, hayaan mo lang. Huwag ka mag-expect ng kapalit, pero balang araw makikinabang ka rin. Isipin mo yan sa sea, itapon mo daw yung grains mo, tapos after many days, you may receive a return. Grabe namang mga principles to. Para bang mapag-iisip kayo, parang ang hirap naman sundin kasi ng pagbibigay. Parang ganun talaga. Napakahirap paniwalaan. Nababalik sa akin, alam ko naman yung taong yan, hindi yan nagbabayad. Sorry, nagets nyo? Nagets nyo? Ganun yung principle eh. Talagang huwag ka na mag-isip, basta gawin mo kung ano yung sinabi. Magbigay ka, huwag mo nang isipin, babalik din sa'yo. That's how it works. Are you with me? Are you with me? O kaya, ang hirap magbigay. Hindi naman tayo pinanghulan ng Diyos. Nililinaw niya nga eh. Sa kaharian niya, yung pagtatanim, hindi nakikita yung resulta pero nag-grow. Trust God. Trust the Word. So this verse teaches patience. You release something today and it returns later. Example, if you keep everything to yourself, nothing grows. But when you release wisely, things begin to move. Movement creates opportunities. Opportunities create growth. Kaya napakahirap na ikaw ay transactional na tao. Ano yung transactional?
Bawat kilos mo, dapat makinabang ka. Meron akong mga kakilala. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Pero, halimbawa, may pinakilala sa aking supplier. Tapos, nung nagdirekta na ako sa supplier, kasi pinakilala niya ako dun eh. Tapos, naitsupera na siya. Feeling niya ba niloko ko siya? Transactional kasi siya eh. Ibig sabihin, sa lahat ng ginagawa niyang tulong, dapat makinabang siya. Dapat pala, kinonsider ko, nabigyan siya ng percentage sa binabayad ko dun sa supplier. O di mas maganda na lang wala siya. Hanap na lang ako ibang supplier. Hindi ko nakukunin yung may kapalit pala yung... So masisira yung tiwala ng tao. Pag ang mindset mo sa pagtulong ay may kapalit. Okay? Pero ang pinaka-importante kasi, ito kasi yung usapan na to pera eh, sinasabi ko na pagtulong ha. Specific sa pera. Napaka-importante na ginagawa natin yung sinasabi kasi this is how the kingdom circulates the wealth sa kingdom. Ha? Balik tayo dito. Mawawala kasi ako eh. Someone supports community projects. People notice his kindness. When people need services, they prefer his business. Giving created trust. Trust created business. Meron ba kayong mga kakilala na alam nyong sobrang matulungin? Tapos kahit na may ibang negosyante na mas maganda yung produkto kaysa sa kanya, mas pinipiling siya yung tulungan nyo? May mga ganun eh, no? Alam nyo kung bakit? Kasi hindi naman sa kung ano yung negosyo or maganda ba yung negosyo o sino mas quality, kundi kung ano yung ginagawa ng tao dun sa bagay na kinikita niya. Doon ka nakatingin minsan. Naintindihan nyo? Okay. So mas masarap tulungan yung tao kung yung nakikita natin na siya ay tumutulong din sa iba. Pero yung tinulungan mo, tapos hindi tumulong sa iba, parang ang hirap ng tulungan ulit. You understand me? Kaya pag ikaw ay matulungin, yung mga tao talaga, nag-iiba yung tingin sa'yo. Yun lang naman yung sinasabi ko dito eh. Nag-iiba. Ano nag-iiba? Para bang they trust you so much. Na kahit na parang lugi sila pag ikaw yung katransaction nila, okay lang. Kasi you help people din eh. Naintindihan niyo ako? Naintindihan niyo ako? That's how you build connection. That's how you build trust. Magpapaalam pa sa'yo yan. Ang mahal kasi nung sa'yo eh. Ito lang kasi yung budget namin. Nahihiya naman akong bumili sa iba. Okay lang ba bibili muna ako dito kasi hindi sapat yung budget ko para mabili yung sa'yong produkto. Pero huwag kang mag-alala pag mas malaki yung budget namin, yung sa'yo yung bibiling ko. Nagpapaalam pa. May mga ganun eh. Na-experience na ba yun? Kasi nga, nakikita nila na ikaw ay katiwa-tiwala, ikaw ay matinong tao, ikaw ay tumutulong din naman. So that's how you build trust. Pero pag ikaw ay maramot na tao, yung mga tao iiwas na rin sa'yo. Kasi transactional ka. So, matatapos na ako. Principle number 5. Giving reflects God's character. God Himself is a giver. Sabi dito. Sorry. God Himself is a giver. Let's read our favorite verse. Favorite natin to, no? John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Gave His one and only Son. Yung pera nga, ang hirap mong ibigay, yung anak mo pa kaya, para tubusin yung kasalanan ng ibang tao. Siguro walang gagawa nun sa inyo. Iba yon. Wala sigurong papantay na halaga kung yung anak mo na yung usapan. Di ba? So may kinidnap. May kinidnap. Kinidnap yung kapitbahay nyo. Tapos sabihin mo ganito ito na lang anak ko, ipapalit natin dyan. Yung kapitbahay namin, soli mo na sa amin. Can you do that? Hindi, mahirap talaga. That's why God is the ultimate giver. No one can do that. No one can do that.
Yung pera nga sa'yo, ang hirap mong pakawalan kasi masamang tao yung bibigyan mo. Yung mabuti nga, mahirap kang tulungan. Joke lang. Yung masama pa kaya, si Lord binigay niya yung anak niya para sa mga masasamang tao. You understand? So, what kind of giver is God? God Himself is a giver, the ultimate giver. So, giving is part of God's nature. When we give, we act like our Father. Giving is not just about money, it is about living with an open heart. Naintindihan? Hindi lang to about pera, kundi yung bukas na puso, yung usapan. Kingdom Gospel Reality. Jesus showed the greatest example of giving. Si Jesus mismo. He gave His life for us. Hindi siya pinatay ng tao, ibinigay niya ng kusa yung buhay niya. He gave up His own life. Okay, wala nang makakapatay sa Diyos Pero He gave it up for us. Because of that sacrifice, millions of lives were changed. Palakpakan natin ng Diyos. Try to think of it. 2,000 years ago, isang tao lang naman yung nagsakripisyo. Si Hesus Kristo, nating Panginoon. Pero look at us, paano nag-grow. Meron 2 billion plus na mga Christians sa buong mundo. That's how the kingdom grows. If you give, if you plant seed, it grows. Hindi mo ma-imagine kung gaano, paano. So, the question is, basahin ko muna yan. Seeds sometimes look small at first, but seeds can grow into something powerful. Amen? Amen. Manampalataya lang kayo sa salita. Naintindihan? Si Jesus Christ yung Word. At yung sinasabi ng Biblia ay salita ng Diyos. Si Jesus Christ, panampalatayanan natin yung salita. Yun yung totoo. Okay? Now, the question is, how to give in the kingdom? Paano daw ba tayo magbibigay? Ito na yung tanong Paano nga, Siguro question nyo din yan. So, sagutin natin ngayon, ha? So ito, mula to sa Bible, in-extract ko, tapos ginawa ko siyang libro. Hindi lang palang lumalabas. This is Moneylogy Principles na galing sa Bible. Book to na ginagawa ko. I will give it for you. For free. To you, for free. Okay? Pag yung iba, bibilhin nila kayo, umattend dito libre. Sa mga nanonood, bili kayo. Ayaw nyo umattend Anyway, so, paano tayo magbibigay sa kaharian? O paano daw ba yung pamamaraan ng pagbibigay kung tayo ay namumuhay sa kaharian ng Diyos? Okay? Number 1, the ownership principle. This is the foundation. We need to understand yung ownership principle. Hindi ownership natin, kundi ownership ng Diyos. Sabi diyan, the earth is the Lord's and everything in it. The world and all who live in it. Naintindihan? Ibig sabihin, everything belongs to God. All the wealth, all the land, all the resources ay sa Diyos. We are not owners, but what? So hindi ka may-ari. Kung ano yung pagmamay-ari mo ngayon na pakiramdam mo sa'yo, hindi yan sa'yo. Ulitin ko, hindi yan sa'yo. This is the foundation. We need to understand this for us to totally understand kung ano yung sinasabi ng Biblia. Okay? Hindi yan sa'yo. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, sigawan mo, hindi yan sa'yo. Ganun. Yung pagalit. Yan. Hindi, wag na pagalit. Basta hindi yan sa'yo. It's the Lord's. The owner of that
Okay? Si Lord lang. Ano yan? Yung pera mo, yung asawa mo, yung mga anak mo, yung bahay mo, yung kotse mo, lahat ng meron ka currently or sa future na mga magkakaroon ka pa, hindi yan sa'yo. Pinagkatiwala lang sa'yo. Naintindihan? So this is our foundation. If you don't understand this, you cannot understand everything na sasabihin ko at kanina pang pinag-uusapan natin. Okay. Preaching line. Before you can manage money, you must acknowledge the master. Before you become a good steward, you need to know who is the real owner. Okay? Because you cannot manage this if you want to own what you have. You cannot manage. Subukan mo. May sarili kang pera, anong gagawin mo doon? Bahala na. Kung anong gusto ko dito, yun yung mangyayari. Tama, mali. Pag binigyan ka ng 1,000, dahil binigay sa'yo, bahala ka na magdesisyon kung anong gagawin mo. Are you with me? Pero pag sinabing, ito yung 1,000, pinagkakatiwala ko sa'yo, ganito yung gagawin mo dyan, tapos ganito, tapos yung matitira, ibalik mo sa akin. So anong gagawin mo? Gagastusin mo ba yung 1,000 sa pamamaraan na alam mo o sa sinabi sa'yo ng tunay na may-ari? Yeah, you need to know the foundation. What you have right now is not yours. God only let you manage. At yung meron ka, kung malaki man yan, yan yung laki ng tiwala ng Diyos sa'yo. Kasi akala niya, ikaw ay mapagkakatiwalaan. Akala niya lang yun. Sabi mo nga, ayaw nyo, di ba? Ngayon. Pag hindi niya naiintindihan yung foundation na sinasabi ko ngayon, yung pera na hawak nyo, gagastusin nyo sa pamamaraan na alam nyo at sa tingin nyo, mas maganda para sa inyo. Mas maganda para dun sa hinahawakan yung akala nyo sa inyo. Tapos na usapan. So kung ano yung binasa natin mga verses kanina, yun susundin mo eh. Kasi yun yung sinasabi ng rightful owner. God is the owner of everything. Tandaan mo yan. So, na-establish na natin yung foundation. Anong sunod? This is how you give. The principle of tithing. Wow. At maraming mga tao na medyo mahirap tong intindihin at gawin kasi nga they don't know the foundation. Akala nila yung tithe 10% na yan lang yung kay Lord. Hindi. Ang sabi sa Bible, sa binasa natin kanina sa Psalms 24:1, lahat ay sa Diyos. Etong tithing, medyo pinagtatalunan to kahit ng ibang mga Christians. May mga Christians na hindi na naniniwala na applicable pa sa panahon natin to. Kasi sabi nila, tapos na daw yung law era, na sa grace period na daw tayo. Wala na daw sa law period. So, kumbaga parang yung iba ayaw maniwala, yung iba naniniwala pa rin. Pero, whether it is applicable or not, for me, kasi siyempre may kanya-kanya namang talino yung mga tao, wisdom natin, ginagamit natin, hindi wisdom ng Diyos eh. Kumbaga may sarili-sarili tayong pamamaraan, paano natin tini-interpret. Okay, so ako gigitna na lang ako. I-apply ko yung parehas nilang principles. Kasi yung iba ayaw i-apply yung tithes. Kasi sabi nila kung ano daw yung nasa puso mo. Di ba? Sige, ganito. Kahit ano pa, applicable man or hindi, much better if kunin natin yung principles kasi may pangako ito. Okay? Lahat ng principles na nakasulat sa Bible, merong promises. Sabi dito sa Malakay 3:10, okay? Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this. Isipin mo, subukin mo ako, sabi ng Diyos. Ito lang yung salitang sinabi niya doon, subukin mo ako dito.
say the Lord Almighty. Sino nagsalita? The Lord Almighty, si God. And see if I will not throw open the floodgate of heaven and pour out so much blessing that there will be not be room enough to store it. Grabe. Yun yung pangako. Subukan mo lang daw. Ibigay mo yung 10%. Tithe. Yun eh. Tenth. Okay? 10 parte nung ani mo. Kasi nung unang panahon ay agriculture. Wala pa namang silang pera nun. Palitan, barter ba tawag nun? Yung palitan. Palitan lang. Ganun lang yung transaction nila dati. Wala pa, hindi pa nauuso yung gold noon. So, agriculture yung sinasabi patungkol sa tithe nung ito ay naipatupad. So, yung grain, yun yung ibibigay mo. Para saan? Okay? Para saan yan? Pag binasa mo tong Leviticus 27:30, the tithe is holy, it belongs to the Lord. A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Kaya naman, marami nagsasabi, yung 10% lang yung kay Lord, yung 90% ako na bahala, sa akin to. Hindi. Nilinaw natin yung foundation na yung 100% kay Lord, pero ang pinabibigay niya lang naman 10%. Kasi pag ipinabigay niya yung 100%, wala ka ng pampaikot. Matalino yung Diyos natin, hindi naman siya. Naintindihan niyo ba? Kung wala ka nang itatanim, kung ito ay mga buto, kung ito ay mga halaman, wala ka nang maitatanim ulit para mas lumago. Naintindihan? So, sabi dito, si Abraham daw nagbigay ng tenth to Melchizedek even before the law. So bago pa yung batas kasi na patupad to, mamaya explain ko sa inyo. Sa Mount Sinai, yung ano tawag na codified, ibig sabihin natuldo ka na ito ay batas. Sa panahon ni Moses, si Moses sobrang tagal pa bago dumating. Sa panahon ni Abraham, okay? Matagal na panahon pa bago dumating si Moses na binigyan ng 10 utos. Ibig sabihin, yung tenth, hindi kinoconsider na part nung batas dun sa Sinai. Basahin natin. Sabi dito, and he blessed Abraham, saying, blessed be Abraham by God Most High. Sino yung nagsasalita dito? Si Melchizedek. Si Melchizedek ng panahon na yun ay king at the same time priest. Okay, ng panahon nila. King na priest pa. Okay, kaya bless niya si Abraham, sabi niya, blessed be Abraham by God Most High, creator of heaven and earth. And praise be to God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then Abram gave him a tenth. Him, yung tinutukoy, si Melchizedek, binigyan daw ni Abraham ng tenth of everything. Nagbigay na siya ng tenth kay Abram. Pero considering binigay niya yon kay Lord, kasi si Abraham ay priest. Itinulong niya kay si Melchizedek ay priest. Itinulong niya kay Melchizedek yung tenth nang meron siya. So ipinakita dito yung tithing. Pag binasa natin Exodus 24:12, dito pa lang inintroduce na gumawa. Sobrang layo, di ba? Genesis pa yung pinag-uusapan natin kay Melchizedek tsaka kay Abram. Sila ay si Abram ay nag-tithe na, nagbigay ng tenth. Nasusubaybayan niyo ba ako? So parang ini-establish ko lang na wala pa yung law. Hindi pa nako-codified yung law. Yung 10 utos, meron ng tithing. Hindi ko naman kinokontra yung paniniwala ng iba, pero for me, principle yung tithing. Hindi mo siya pwedeng i-disregard kasi nakasulat siya sa Bible. Pag i-disregard mo siya, mahihirapan kang masunod ng husto yung prinsipyo ng kaharian ng kabuuan pag meron kang inalis. Naintindihan? So, hindi ko na masyado papatagalin dyan. The tithe provides, para saan yung tithes?
The tithe provides for ministry and supports the needy. It's from the Bible, hindi galing sa akin ha. Tingnan mo. Numbers 18:21. Again, kanino yung hawak nyo? Kay Lord. So, isa tong tithe sa pinapagawa niya. First nga siya eh. Kung ano yung inani mo, ibigay mo agad. Yung tenth, yun ang sinasabi. Ibig sabihin, sa management na tinuturo ng Diyos, sa perang ipinagkatiwala niya sa'yo, yung tenth, uunahin mong tanggalin at ibibigay mo sa Kanya. Sa paanong pamamaraan, explain ko. Sabi dito, I give to the Levites all the tithes in Israel. Ano ba yan? Deuteronomy, Numbers. Yan, Numbers. I give to the Levites all the tithes in Israel. Binigay ng tao kay God, tapos ibinigay ni yung tithes daw para sa mga Levites. Sino yung mga Levites? Explain ko sino yung mga Levites. Yung mga Levites ay kasama dun sa 12 na tribes na galing sa mga anak ni Jacob. Tama, Pastor? Medyo nadadala na kasi ako ng emosyon sa pag-preach. Kaya medyo nakakalimutan ko. So, yung mga Levites, sila yung tagapangalaga ng templo. Kumbaga parang sa atin, mga pastor. Naintindihan? Sila yung umaalalay sa pag merong inahain na offering, na hayop. Okay? So, to cut the long story short, sila yung, wala silang namana na lupa. Tama, Pastor? So wala silang kaparaanan para magkaroon ng makakain. It's the same with our pastors, with other ministers na nag-focus sa paghayo, pag-share ng gospel, nag-focus, full-time sa ministry, hindi sila naintindihan niyo ako? So we need to help them. Parang mga Levites kasi wala silang kakayanan to feed them themselves. Hindi nila kayang pakainin yung sarili nila. So, I give to the Levites all the tithes in Israel as their inheritance in return for the work they do while serving at the tent of meeting. So, yung tithes daw natin para gamitin ng mga taong walang kakayanang pakainin yung sarili nila pero gumagawa para sa Diyos. Do you understand? Malinaw ba yung verse na to? Okay. So, hindi to para sa akin kasi kaya ko na magtrabaho. Nililinaw ko lang. Hindi to para sa mga negosyante na may kakayanan para magtrabaho tas nagpapastor, nagtuturo. Para to sa mga walang kakayanang pakainin yung sarili nila, nag-focus sa ministry, okay? Na iwanan ng panahon, hindi na nakapag-open ng opportunities kasi masyadong naging passionate sa kanyang pagpapastor. May mga ganun kasi At hindi natin sila masisisi kasi dun sila tinawag. Hindi naman lahat negosyante. Kasi kung lahat negosyante, sabi nga, wala nang bibili ng produkto. Naintindihan? So, hindi lahat negosyante. Tayong mga negosyante, we need to help the ministers. Ito yung sinasabi dito Yung inani natin. Sorry humaba. Okay lang, bigyan nyo pa ako kahit 10 minutes. Ma-explain ko lang ito na maigi. Para mas maintindihan ninyo. Now, sabi dito sa Deuteronomy 26:12, hindi lang to para sa Levites. Okay? Ano pa? When you have finished setting aside a tenth of all your produce in the third year, the year of the tithe, you shall give it to the Levites, o Levite, the foreigners. Kasi mga foreigners sa kanila kasi walang mga trabaho nung panahon na yon. Okay? Wala silang opportunity kasi priority yung mga kalahi. Tama ba ako, Pastor? Forced labor So, the fatherless, mga bata na walang tatay, kasi yung mga babae nung unang panahon ay hindi rin nakakapagtrabaho. Okay? And the widow, o yung asawa na babae na namatayan ng asawa. So, wala silang kakayanang kumain. So that they may eat
in your towns and be satisfied. You get the point? Kaya naman yung mga churches, ang ginagawa nila, nagkakaroon ng mga, kami dito sa CLC, merong outreach program, nagpapakain kami ng mga bata, nagbibigay kami ng medicine sa mga walang kakayanang bumili, okay, medical missions and everything. So, name it kung paano kami makatulong sa mga walang kakayanan. Okay? Ganun din yung ginagawa ng ibang mga organization no, nakasama natin sa pananampalataya. So, to cut the long story short, kailangan ng tulong nating may kakayanan. Bigay yung tent to help the ministry, to help the needy. Not just the Levites, the pastors, the ministers, but all the people na hindi kayang pakainin yung sarili nila. That's why God is telling us to give our tithes. Kasi may purpose. Hindi para payamanin yung pastor. Hindi. Mali yun. Pag ganun yung mayaman yung pastor dahil sa tithes, mali yung paniniwala ng pastor. Para lang makakain. Ha? Hindi para bumili ng sports car. Tama na makakain ka, the rest, ipakain mo sa iba. Okay? So, medyo na-establish ko. Konti na lang. Truth. This is the truth. Tithing is not contradiction dun sa 100%. Kay Lord yung 10%, pero sa Kanya pa rin yung 90%. So, it is continuity. Tithing reminds us God owns everything. Tithing is the starting line of money management in the kingdom. Siya yung unang-unang utos. Pag kumita ka, nag-profit ka, umani ka, yung 10% ng ani, hindi neto. Hindi nga nito eh. Mahirap talaga. Lalo na kung hindi mo maintindihan na si Lord yung may-ari nung meron ka. Okay? So, tithing is the minimum, not the ceiling. Hindi siya yung maximum, kundi minimum. Pag tinanong mo sa akin, magkano po yung dapat kong ibigay? Kasi pinag-uusapan natin giving. 10% is the minimum. Starting, not the ceiling. O nabigay, Lord, 5% muna ngayon ah. Next time na lang yung 10%. Maximum naman 10%, di ba? Hindi. 10% is the minimum. Not the ceiling, but the minimum. So kung saang organization ka man sumasama, you give your tithe. O kung wala ka pa ngayong sasasamaang organization, you help people na nangangailangan sa pamamagitan ng 10% ng kinita mo. O kung wala kang oras para tumulong, you help churches na magawa nila yung kanilang trabaho. You give your tithes sa church, doon sa offering box. Give it. Tapos let them do their work. You understand? Now, your tithe is not a tip. It is a testimony that God is your source. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. I think this is the last principle or second to the last. Sorry. Basahin ko muna yan. Tithing is not only about obedience, it's kingdom partnership. The 10% is holy and it is fuel for advancing God's work on earth. Okay? The principle of testing. Yung pera na pinagkatiwala sa inyo, tinitest kayo ni Lord sa pamamagitan ng tithes. Kung naniniwala ba kayo talaga sa Kanya. Yun yung purpose. Gusto kong maintindihan nyo to. Sabi dyan sa Luke, so, tandaan nyo to. What you mismanage, you lose. So pag hindi mo namamanage yung pinagkatiwala sa'yo, kukunin yan sa'yo nung nagtiwala sa'yo, tapos ipapamanage yan sa iba. Halimbawa, meron kang katiwala, ikaw mismo. Pinagkatiwalaan mo siya, tapos yung pinagkatiwala mo na mismanage niya, anong gagawin mo? Hahanap ka ng bagong? Kaya what you mismanage, you lose. Yung pera na mismanage mo, mawawala. Yung asawa mo na pinagkatiwala sa'yo, na mismanage mo, hihiwalay ang kanyan. Yung mga anak mo na na-mismanage mo, hindi mo nasunod yung kingdom principle. Hindi mo nasunod yung pagpapalaki sa kanila ng nasa kingdom ng Diyos.
Ha? Lalayas yan ng bahay tapos hindi ka na ituturing na tatay. Hindi ka na ituturing na nanay. Mawawala sa'yo. Mga kaibigan mo, pinagkatiwala sa'yo ng Diyos, pero niloko mo, mawawala sa'yo. Naintindihan? So what you mismanage, this is not all about money lang. This is about everything in your life. Okay? So, sabi diyan sa Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Yung kasunod diyan, kung sino yung hindi mapagkatiwalaan, yung dishonest daw sa maliit, dishonest din sa malaki. So, money is a test of character. If you are not faithful with little, you will not be faithful with much. God uses money to measure if He can trust you with greater responsibilities. Money does not change you, it reveals you. So last principle, the principle of balance. Iniisip kong idagdag to kasi most likely tinatanong nyo, paano ba ibabudget yung pera, paano palalaguin? So meron akong sariling pananaw dito. This is not compulsory. Ito ay sarili kong formula na nanggaling sa Bible na pagkakaintindi ko lang. Okay? So, nandun rin yun sa pinag-usapan natin. Kung paano ko inintindi, i-share ko sa inyo. Ha? May balance daw. Many financial teacher or guru, including Christians, okay, recommend the 50-30-20 rule. Okay? Pero, sa kingdom terms, ayan, sabi diyan, 50% needs, 30% wants, 20% saving and investing. Nawala na yung tithing. Okay? Pero sa kingdom, 10-10-10-70. Okay? Explain ko sa inyo. Yung 10% dyan, actual yan na sinabi ng Diyos. Pero yung 10-10, kinonsider ko na lang na ganun kasi wala naman siyang exact na percentage na binigay. Explain ko sa inyo. So yung 10-10-10 na yan ay yung 10% tithe, holy unto the Lord. Sabi diyan, a tithe of everything belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Yung 10%, generosity. So yung nagbigay ka ng tithe, hindi pa daw generosity yon. Yun yung pagkakaintindi ko. Pero yung magbigay ka ng sobra sa tithe, requirements kasi yung tithes eh. Yun yung pagkakaintindi ko. Sa mga binasa natin, hindi ko alam kung naiintindihan nyo yun. Na same sa akin. So pag nagbigay ka ng mas malaki sa tithe, generosity yun. So ito na yung verse na, whoever is generous to the poor lends to the Lord and He will repay him for his deed. Diyan rin yung kung ano yung nasa puso mo, sinasabi nila, ibigay mo. Okay? Pero we need to give the tithes to help. Yung 10, mag-ano lang ako dito ng konti. So, nasa iyo kung yung 10% na yan gagawin mong 20, may iba akong makakilala, nagtayo sila ng isang negosyo, kasi may negosyo pa sila, nagtayo sila ng isang negosyo, tapos yung kabuuan ng negosyo na yon, yung kinikita nun, totally ibinibigay nila sa church. So, depende sa inyong puso. No? Kung maglalaan ka ng isang kumpanya kasi meron kang 20 kumpanya, yung isang kumpanya o 2 kumpanya kasi 10%. Yung kinikita nun totally napupunta sa ministry, sa gawain to help the gospel na mag-advance. Yung kaharian ng Diyos ay mag-advance. Nasa inyo yun. Okay? Are you with me? Si Lord pa ba yung may-ari nung hawak nyo? Si Lord pa rin ba? Kahit na nahihirapan kayo i-digest tong sinasabi ko? Naniniwala pa rin ba kayo si Lord yung may-ari ng lahat? Okay, tuloy ko? Tuloy ko. Okay. So, nasa inyo kung gusto nyo gawing 20%, 30%. Oh. Ang mahalaga, meron kang pampaikot. Kasi, mahirap din wala kang pampaikot. Explain ko mamaya. Yung 10% naman, savings, lifestyle margin, sabi diyan sa verse, the wise store up
choice food and olive oil, but fools got theirs down. Ibig sabihin, sinisimot. So wag mong sisimutin. Itabi mo lang kung ano yung kailangan mo lang na pangkain or pangangailangan, needs lang. Naintindihan? Okay. The goal is to make this 10% smaller and smaller. Hello? Hello? Balikan niyo yung video ko, Moneylogy, sa may YouTube. In-explain ko to ng buo. Konti lang kasi yung oras ko ngayon. 2 hours yung inalat ko para explain to eh. Ha? Medyo bitin yung oras, nahirapan akong explain ng sobrang malalim. Parang mamamali ako pag nagdagdag pa ako ng mga salita tapos hindi ko na ma-explain ng maigi. Pero panoorin nyo na lang yung video ko sa CLC Seminars. Moneylogy yung tawag. Moneylogy, pag-aaral tungkol sa pera. Na-explain ko to ng buo. Now, sabi dito, ayan, the goal is to make this 10%, yung needs mo, smaller and smaller. Okay? And the 70% investment, ventures, multiplying resources, God entrusted to you. Ito yung Matthew 25, 16, parable of the good parable of good steward. Parable of, anong parable to? Talents. Parable of the talents. Sabi dyan, the man who had received, salamat sa mga pastora kasi medyo nawawala na ako sa sarili ko kasi nagmamadali na ako. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. So, pinalago niya. Sa dulo niyan, binigyan pa siya ulit para palaguin ng Diyos. So, yung kailangan, yung hawak mo daw ay lumalago. Kaya you ask yourself, yung pinagkatiwala ba ng Diyos sa akin ay unti-unting nauubos, nalulusaw, o lumalago? Kaya hindi pwedeng mapunta lang sa lahat ng kailangan mo o sa gusto mo kung ano yung pinagkatiwala sa'yo. Kailangan lumalago. Kasi ang tawag dun sa hindi nagpapalago, dyan sa verse na yan, pag binasa mo yan ng buo, wicked and lazy, yung mga taong hindi nagpapalago nung kung ano yung pinagkatiwala sa kanila. Kung yung pera na meron ka, every month, nauubos yan at hindi lumalago, ang tawag sa'yo, lazy and wicked. Medyo masakit yun. Pero you need to grasp it, you need to take it positively. Ibig sabihin, tinuturuan ka ng Diyos na maging magaling na katiwala. Okay? Nag-e-expect siya sa'yo. Okay, punchline. Preaching line. Punchline. Preaching punchline. Balance is not about dividing money your way. It's about allocating it God's way. Amen? Amen. So final truth. Giving is not losing. Giving is planting. Giving creates relationships. Giving builds opportunities. Giving opens doors. Closing, instead of asking how much can I keep, ask this: what seed can I plant today? So you give. Because every harvest begins with a seed. Giving opens door. Let's declare this. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. I will give with wisdom. I will plant good seeds. I will trust God as my source. I will use money to bless others. Giving is not losing. Giving open doors. In Jesus' name, amen. Thank you and God bless. Pasensya na ulit. Kung gusto niyo mas maging malinaw yung in-explain ko ngayon, panoorin niyo na lang yung video ko sa CLC Seminars. Sobrang konti lang talaga ng time ko. I hope may natutunan kayo. God bless. God bless.